Karaniwan na pong naririnig natin sa society, ang sisi ay palagi na lang pong nasa lalaki. At karaniwan na po nating maririnig sa bibig ng mga babae na panay mali na lang palagi ang lalaki, panay sisi na lang, panay victim effect, like babaero ang mga lalaki, manluloko, masasama, okay, sinungaling, at lahat na ng klase ng negatibo. Well, kung mapapansin po ninyo, puro na negatibo ang babae, pero hindi po nila pinapayagan na masilip yung kanilang dark side na ginagawa ng patago. At ang mahirap nito, nilagyan po ng society ng limitasyon. Right? Nilagyan po ito ng limitasyon ng society para hindi mo galugarin, para hindi mo palikutin, para hindi mo i-examine ang kanilang ginagawa na dark side. Right? Ito po mga pag-uusapan natin sa magandang araw naman po Red Pill Community. Welcome once again sa another episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Abay, kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, abay, wag na magkalinlangan, pakishare na yan, pakipukpok na yan, follow button. Meron po kaming The Red Pill PH channel sa YouTube, pakisubscribe naman po kami at pakibisita. Without any further ado, brothers, sisters, tara na, umpisahan na! Akala mo lang, porque lalaki ka, sinasabi nila na patriarchy dominant sa society and etc. etc. Pero hindi po ninyo alam na kapag sinilip mo ang matrix na ginagalawan nating mga kalalakihan, hindi po ninyo namamalayan hawak tayo sa liig ng mga babae. Nakatali po tayo sa kanilang rules, nakatali po tayo sa kanilang limitation or requirements sa expectation nila, right? Nakatali po tayo sa policy ng kababaihan, lalo sa batas. Mapapansin po ninyo yan, halatang halata yan na wala pong masyadong batas at plataforma para sa kapakanan ng mga kalalakihan. Wala ka man lang makita na men's right movement. Bihira kang makakita ng mga babae na nakukulong, lalo pag nagtataksil. Kadalasan po naaabswelto lang o pinapatawad na lang. May mga women's desk pa. May mga ibang babae po lumalapit sa women's desk para pagtakpan yung kanilang pangangalon niya. Pagtataksil. Marami pa iba. Actually, tatawa ako. Diba? Sa ganitong ka-istupidohan, matatawa kayo pag naiisip mo habang sinasabi mo. Anyway, going back. Right? Ito po yun. Kung papapansin po ninyo sa society, nakatali po tayo sa limitasyon at sa lahat ng mga rules, right, ng kababaihan. Akala mo lang lalaki ang superior, pero ang totoo pag sinilip mo at ginalugad mo ang matrix natin, inferior po, weak po ang lalaki. Bakit? Hindi po ninyo yan namamalan. At ang mga nakakaunawa lang po niyan ay ang mga viewers ng The Red Pill PH. Bakit po? Sa Red Pill PH po, ine-expose po namin kung ano yung totoo. Pero kapag narinig ito ng ibang mga Red Pill channel, narinig ito ng mga ibang tao, lalo ng mga Blue Pill na tao, abay, of course, iisipin na nagre-reklamo po kami, na iyakin daw kami. Pero ang mga tao na nagsasabi po nito, sila po yung alipin ng sistema na ito. Ito po yung sistema ng gynocentric society na kung saan binabawal po nila na magreklamo ka sa batas ng babaeng inilagay nila sa society. Dapat sumunod ka. Brainwash po tayong lahat para po takutin tayo na kung nagreklamo ka, kung naglabas ka ng saloobin mo, ibig sabihin iyakin ka, bakla ka, reklamador ka, para kang di lalaki, malambot ka, malamya ka, etc. Lahat ng klase ng negative binatunan nila sa'yo. Alright. So, ito pong mga to is alipin ng mga babae. Impluensyado po sila sa utak at sa puso ng mga babae. So, ang ginagawa nila, nagko-comply po sila doon sa rule na nilagay sa kanila simula pagkabata, na bawal kang magreklamo, sumunod ka na lang dito sa gynocentric rule na to. Dapat maging magino ka sa babae. Pagtyagaan mo na kahit i-reject ka, lokohin ka ng babae, gamitin ka ng babae, okay lang, lalaki ka naman, be-man, huwag kang magreklamo, gumawa ka ng games, lahat ng klase ng kabullshitan. Pero ang mga YouTuber na nagtuturo ng mga to, hindi naman sila nagpapakita ng sarili nila doon sa channel nila, at hindi po nila binibidyohan yung sarili nila para ipakitang ginagawa nila yung tinuturo nila. Nakakatawa, right? Kaya wala rin namang resulta na nakukuha yung mga
viewers. Now, going back po, akala po ninyo kayo ang superior na lalaki pero inferior po kayo, alipin po nila kayo ng mga kababaihan. Correct? Going back na po dito po sa main topic po natin. Hindi po lahat ng nagre-reklamo na ng mga babae na babaero daw ang mga lalaki, mga masasama manloloko. Kaya iniwan, hindi po valid yan. Hindi po ninyo alam ang backstory ng magkasintahan o mag-asawa. Kadalasan po yung nakikita lang po natin sa araw-araw, magkasama sila, sweet sila. Akala mo wala silang problema pero marami po silang mga away, marami silang mga conflict. Isa sa mga kadahilanan po niyan is that kaya iniiwan ang babae kasi wala naman po siyang kwenta na kasama sa buhay. Makasarili siya at ang babae po ay may ups and down ng emotion na kung saan po nawawala po sila sa katinuan pero pansamantala silang nawawala sa katinuan at nawawala sa katinuan yung kanilang behavior. Nagpapadrama sila, gumagawa sila ng mga conflict, right? Kung ano-ano mga hindi naman kailangan na bagay na naiisipan na ginagawa nila para pagmulan ng pagtatalo, gulo. Kasi po, ang utak ng babae po ay flawed. Natural po talaga yun. Yun yung meron pong bug sa utak ng babae. Kumbaga sa produkto, may depekto po siya. Ganun po yun. Ganun ang utak at mood ng babae. Right? Mood swing po ang tawag doon, lalo na po sa kanilang menstrual cycle. So, hindi po natin yan ma-authenticate. Pag sinabi po ninyo ng babae na manluloko mga lalaki, hindi po ninyo basta yan pwedeng pagtiwalaan. Dapat po, tanungin po ninyo anong klase ka bang kasama. Ginagawa mo ba yung part mo? Baka naman nahuli ka niyan na ikaw, nakikipag-text ka, naglalandi ka, o kaya naman baka take ka lang ng take, hindi ka marunong mag-give, hindi ka marunong magbigay at magsukli ng pagmamahal. O kaya naman, masyadong mataas ang standard mo, wala kang kwentang kasama, puro ka na lang testing, wala kang kwentang kasama, hindi worth kaya iniwan ka. Akala mo lang nagloko, pero nakahanap siya ng iba kasi nga, doon niya nasusumpungan yung pagmamahal at pagmamalasakit na kailangan niya. Kasi ikaw na babae, wala kang kwenta. Makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Puro atensyon lang ng lalaki. Puro sarili mo. Kumbaga, take ka lang ng take. Wala kang silbi. Walang sense na pagtuunan ka ng pansin, pagkagastusan, ipagtanggol, protektahan, providean. Alright? Yan po, pag mga ganyan po na nakakarinig po kayo, huwag niyo pong paniniwalaan yan. Kailangan po i-authenticate po ninyo yan, i-verify po ninyo yan. Legit ba? Valid ba yung kanilang mga pangatwiran? O meron silang ginagawa na hindi nakarapat dapat na mag-stay pa sa kanilang mga mister o boyfriend. Okay. Hindi po tayo basta dapat naniniwala dito. Lumaban po kayo para sa gender natin. Hindi pwedeng konsintihin mo na konsintihin ng babae. Kaya po hindi po yan humahawak ng accountability. Hindi yan nagbabago. Kaya isip bata yung mga yan. Dahil sa kaputaputahan ninyo kayong mga viewer, mga tanga kayo, mga diputa kayong lahat. Nagpapauto kayo sa impluwensya ng babae. Nag-a-adjust po kayo sa kanilang rule. Right? Kaya ganyan sila, wala silang respeto sa inyo. Confront the woman. Sabihin mo sa kanya sa pagmumukha niya lahat ng mga mali niya. Right? Well, kung talagang make-up lang yung ginagawa niya, pati mga pamimeke niya, sabihin niyo lahat yun, hindi yun masama. This is freedom of speech. Walang batas na nagbabawal na manahimik ka, limitado ang lahat na sabihin mo. Hindi. So going back po, ipagtanggol po ninyo ang gender na lalaki. Ibalik po natin ang respect ng lalaki. Hindi puro kayo mga dating gurus and pick-up artists, nag-a-adjust kayo sa rule ng babae. Kayo ang mga tunay na bulag. May mga nagsasabi daw na bulag na taga-akay daw kami. Pero hindi po nila nauunawaan ng matrix ng society. Hindi po nila nakikita yung kailaliman na sila ang mga bulag, mga alipin, nakatanikala ng impluensya ng gynocentric society. Kami ang nakakakita ng tunay na katotohanan. Mark my word. Maraming po salamat. Magkita tayo sa susunod na episode ng The White PH TikTok Podcast.